kabakhag ni Mr. Jeo Ong abay naglabas ng kanyang saloobin patungkol sa viral issue at viral video na kumakalat ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Viral ngayon si Jeo Ong dahil sa isang video mula sa isang party sa La Union. Sa video kasi na-notice ng eksena kung saan tila may kabakhag o pagyakap sa likod si Jeo sa isang babae habang nag-i-enjoy sa party kasama ang kanyang asawa at anak. Dahil dito, naging usap-usapan ang clip ng social media at maraming netizen ang nagbigay ng kani-kanilang opinyon. Ang insidente ay nag-trigger ng intriga dahil sa pagkakakita ng mga personal na interaksyon na mabilis namang kini-question ng publiko at lalo na't nakikita nilang may pamilya si Jeo. May mga malalapit na kaibigan ni Jeo ang nagsabing maaaring nagkabalanse o nagbabalance lang siya at hindi talaga nakayakap sa babae ayon sa depensa ng ilang kasamahan. So, dahil po dyan, marami po ang naging reaksyon ng mga netizen or publiko. Meron po mga pumuna at meron din naman mga sumuporta sa isyong ito. Marami ang nagsasabing hindi akma ang ganong kilos lalo't may pamilya siya. May netizen na nakita ang video at agad nag-assume na may paglalabasan o hindi pagiging tapat sa asawa. Ang mga reaksyon sa Reddit ay nagsasabing ito ay isang cringe o masamang larawan para sa image niya bilang content creator at public figure. Meron din namang mga sumuporta, may ibang netizen na naniniwala na hindi dapat agad husgahan ng tao base lang sa isang maikling clip lang. Sinasabi nilang normal lang ang physical na interaction sa parties at maaaring na misinterpret lang ng viewers ang eksena. So, ang insidenteng ito ay nagpapakita kung paano po mabilis kumalat at nagiging viral ang mga simpleng video, lalo na kapag ang isang personalidad ay may malaking following sa social media. Kahit isang maikling galaw lang, maraming netizen ang agad na nagko-comment, humuhusga o nagpapalagay na implikasyon tungkol sa karakter at buhay pag-ibig ng isang public figure. Kaya naman bilang influencer or artist, dapat isaalang-alang ni Jeo ang epekto ng kanyang kilos lalo na kapag kasama ang pamilya at may video na posibleng ikalat online. So, meron pong usapan dito or pinost ang ilan sa mga sa TikTok po. Sabi dyan, walang issue, kalmahan nyo. She's known as Ma'am Jenny, close friend nila Boss G at Ate Ja. She's Korean, CEO, can understand konting Tagalog, and isa sa mga business niya yung isa sa pinakamalaking K-pop team club sa QC. Coffee shop na madalas dinadayo sa QC at Tagaytay. Siya rin po ang may-ari. Low-key billionaire po yan. Ang malaking po connection niyan sa K-pop industry. And maybe one of the reason off-cam nasa Korea si Jeo noong mga nakaraan at isa sa mga bagay na inaasikaso. So parang pinagpapalagay ng mga netizen na kaya ganun ka-close itong si Jeo Ong doon po sa CEO umano dahil pinoprotektahan niya ito pong girl. Kaso nga lang hindi po naging maganda sa mata ng mga netizen, no? At meron pong inilabas sa statement si Jeo patungkol sa mga bagay na ito na talaga namang mas lalong nag-trigger yung mga netizen patungkol sa isyong ito. Kasi nga naman bilang isang influencer at artista, dapat din na sinasaalang-alang ni Jeo ang mga kilos niya, no, na kapag kasamang pamilya niya at posible rin na mga video na lalabas kakalat online. Ang pagiging open nila sa publiko ay nagbibigay daang karamihan sa kanyang buhay ang nakikita at pinupuna. So, sa isang post naman po sa Instagram ni Janice Ong or netong si Miss Jenny, no? Sabi niya dyan, pinakita niya dito na parang nag-uusap sila nitong wife ni Mr. Jeo Ong na si Janice. And according to Miss Janice, ay wala daw problema sa kanya. No, we are all having fun. Sabi niya, nag-enjoy lang tayo. So, wala kang, parang sinasabi niya dito na wala silang dapat na
ikahiya or ikalungkot. Sabi dyan, babae sa viral video ni Jeo Ong ibinahaging umano chat kay Janice Ong. Isang video ni Jeo Ong ang isang party sa La Union na naging viral, mapapansin netizen pagiging malapit niya sa isang babae sa harap ng kanyang asawa na si Janice Ong. Ibinahagi ng babaeng ito ang isang story sa social media na tila nagpapakita ng kanilang pag-uusap ni Jenny. Kasi hindi rin naman natin talaga masisisi ang lahat na magkakaroon ng wrong interpretation. Tignan nyo naman kung gaano po ka-sweet si Jeo dito po kay Jenny while nandun yung kanyang asawa. And I wonder bakit pumapayag, kasi sabi nga ng mga netizen na kahit daw gaano kayaman at kahit gaano ka-impluwensya, no, ito pong sinasabing the so-called CEO, ay dapat alam niya rin yung limitation niya, 'di ba? Maaaring hindi yun yung kultura po ng Korean or kultura nito ni girl ay hindi katulad ng kultura ng mga Pinoy. Kaya talagang ganun yung magiging tingin nila, 'di ba? Pero base po doon sa conversation na parang alam ni Jenny at naiintindihan niya yung mga nangyayari, pero hindi doon po sa nakikita na reaksyon nung anak ni Mr. Jeo Ong na parang siya po mismo nakikringe siya doon sa ginagawa nung tatay niya. Kasi nakikita niyo po, 'di ba, nagpa-party sila diyan. So, dapat talaga magiging maingat sa mga kilos at eksena na madaling magpa-interpret ng iba. Kung hindi niya sinasadya, mas maganda pa rin na malinaw na pahayag o paliwanag para hindi lumaki ang usapin, no? Hindi rin natin dapat agad na bigyan ng negatibong konklusyon ng isang eksena kung hindi natin alam ang buong pangyayari. May mga pagkakataon na nami-misinterpret natin ang kilos sa edited o maikling clip. Kung totoong nakayakap siya, dapat maintindihan kung anong konteksto. Kalaro lang ba o may iba pang dahilan? Ang public figure ay tao rin at may normal na social interaction. Kasi pwede po yun na maaaring sa short video clip na ito, doon nyo lang nakita na parang siguro sobrang siksika na, and then si Jay, itong anak niya, kita nyo naman, di ba, pinoprotect niya yung kanyang nanay, tapos yung tatay pinoprotektahan naman yung CEO. Tapos sabi naman ng iba, bakit hindi yung asawa ang magprotect sa kanyang asawa na babae, si Janice Ong, and then yung anak ang gawin niyang protection para dun sa kanilang bisita na CEO. Ganun po yung kaisipan ng mga netizen. Ang viral moments ay kadalasang nagdudulot ng isang instant judgment kung saan marami ang nagre-react ng hindi kompleto ang impormasyon. Ito ay isang paalala na ang interpretasyon ng internet ay madalas mas matindi kaysa sa tunay na pangyayari. So, ang mga viral video ni Jeo Ong sa party naging sentro ng intriga dahil sa isang instant moment na nakapture ng netizen. Habang may mga pumuna at nag-assume agad na masama, may iba rin na naniniwala na hindi dapat agad husgahan at kailangan ng kumpletong konteksto bago magbigay ng konklusyon. Tubig na madaming deadline or deline sa social media. Kaya mahalaga rin ang responsableng pag-isip bago mag-post o mangusga sa isang viral na pangyayari. So, ibig sabihin, parang sinasabi dito na kung makakita tayo ng mga ganito, be responsible din sa pagpo-post kasi maaaring yung post po natin ay makasira sa isang pamilya, makasira sa integridad ng isang tao. Dapat alamin natin yung buong konteksto ng video na ito bago natin ikalat, 'di ba? Bago po mag-isip ng kung ano-ano. Kasi bakit po sila viral? Kasi si Jeo Ong po, sa lahat po ng mga videos niya, ang kanyang peg doon, sobrang bait niyang asawa, sobrang mapagmahal na husband, 'di ba? Sobrang family oriented. Sobrang magaling siya magdala ng kanyang pamilya. Kaya ganun na lang po ang naging reaksyon ng mga netizen nang kumalat ngayong viral video na may backhug siya dito sa CEO na ito. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV, and DarEds channel. God bless everyone!